sa bagay na yun, na po irregular. Pero yun po, patuloy na dalangin na maging maayos. Hindi lang yung kalusugan, kundi yung sa disiplina ko din. Tama? Baka pinapagaling tayo ng Diyos, pero salbahay ako sa katawan ko. So, hindi ko po expect na, sabi ko kanina, yun nga, masiselebrate siya ng ganon. Kasi, yung birthday ko po, parang almost magto 2 weeks na, no? Kasi, nung July 7, nag-spes po kasi kami, nasa SK office kami. Tapos po yung boss namin, nagpapakain palagi doon. First time yung buong week talagang, pag hindi Jollibee, Yellow Cab. Sabi ko, ayos to 7, pakain. Hanggang nung 11, hanggang nung Friday, nagpakain. So, sogbu. Masaya na po. Yung birthday ko, nilalako nga po ako ng mga kasama ko doon. Ng mga taga City Hall. Aba, 1 linggo yung birthday mo So, praise God po, kasi kahit walang pera, feeling ko talaga namang 1 buong linggo yung ang tawag dito, naging celebration ng birthday. Praise God po, di ko in-expect yun. Pero last week po, I was crying sa mensahe ng Panginoon sa atin. Anak ko Sound check. Okay na po. Nahinaan po ko pasensya na po. Lamig? Ang dami ko pong natutunan, ang dami ko pong na-realize sa mensahe ng Diyos. Na-correct po yung puso, no po? Excuse me. I pray kayo din po, no po? Marami pong natutunan at na-realize. Taas po ang kamay ng nandito nung celebration ng anniversary, first anniversary. Sino po yung may mga natutunan? Ayun, umaten lang pero wala natutunan. Sino yung may natutunan at may na-realize sa mensahe ng Diyos? May kausap po ba ako? Ano po yung inyong natutunan? Minuto. Palitaw. May natutunan po ba sa mensahe? Ba't parang kayo itaas yung kamay? Taas ang kamay ng may natutunan. At lalapit ako, tatanungin ko. Hindi, joke. Ang dami pong natutunan nung last week. And I pray na po, kayo din po may natutunan. We don't just attend here. Dapat each Sunday na napunta tayo dito. Sino man yung nagtuturo? Bata, may edad, diba? Puti o itim, o kayo manggi, diba? Tagalog o English yung sinasabi. By the help of the Holy Spirit. Amen? Dapat po nababago yung buhay natin. May natututunan. So, tanungin mo yung katabi mo ngayong oras na ito. Ready ka na bang mabago ngayong oras na to? Amen. So God is good na po, tapat ang ating Panginoon. Tulad ng mga nakanta natin kanina, sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagkulang, siya ay tapat. He is great God. Amen. So tayo po ang lahat ng nagsasabi na mabuti ang Diyos. Sige po, tayo po'y mananalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na naririto na naman po kami upang makinig ng iyong mensahe. Salamat po sa mga awiti na aming kinanta kanina. Just to remind us, Lord, na hindi ka nagkulang. Opo, may mga problema, may mga pagsubok, may mga mabibigat na pinagdadaanan. Pero totoo po yung sinasabi ng salita mo at ng mga awitin. Hindi ka nagkulang. Ikaw ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa bawat pagkakataon. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo po, Holy Spirit, give us joy and understanding sa mensaheng maririnig namin ngayong umaga. Hindi lang po kami pumunta dito, Panginoon, para lang umupo, kundi may matututunan kami, may babaunin kami, at may mababago sa buhay namin. Salamat po sa iyong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Sino po dito yung naka-experience na nung unproductive na araw? Yung pagkagising, cellphone,
kain, cellphone, kain, tapos tulog na ulit. Naranasan ko po yun. Yung stagnant na araw, bakit kaya siya naging stagnant? So, yun yung ating pag-uusapan din ngayon umaga. Sino naman dito yung nakaranas nung parang paulit-ulit na lang? Pagising mo, papasok ka, pagtapos sa trabaho kaya sa school, uwi, tutulog, tas another day na naman, gano'n na naman ulit. Routine na naman, no? Bakit nagkakaroon ng ganong sistema o bakit ganong pagkakataon sa buhay natin? Kinalakan ko po yun, being stagnant. Sa church, sa loob ng bahay, naranasan ko din. And even sa government. Ngayon lang nagkaroon ng pagbabago na po sa government. Nung naiba yung nakatayo, na po, wala naman tayong pinapanigan, pero alam natin yan, ako, 21 years old na ako, yung nakalakhan ko is same talaga noon. At ngayon lang din magkaroon ng pagbabago. Sa church, ganun din. Tama po? Sa mga matatagal na dito, we were stagnant. Tama? Hindi po yun ka-amen. Kasi mali po sa mata ng Diyos na nakastuck lang tayo. Stagnant po meaning hindi, tulad po ng tubig sa kanal. Hindi siya dumadaloy, hindi siya umaagos. At ano nangyayari sa tubig sa kanal na hindi umaagos? Dumi, di ba? At ganun din yung nangyayari sa buhay ng isang tao na mayroong stagnant na pamumuhay. Hindi nagle-level up, walang pagbabago, walang bago. At ayaw ng Diyos sa buhay natin yun. And even in this church, mga kapatid, gusto ng Panginoon na mayroong bago at mayroong pagbabago. Tingnan mo nga yung sarili mo at yung katabi mo. May pagbabago ba dyan? Tanungin mo nga, nagbago ka ba? Hindi, kasi nung birthday ko, sabi ng mga kaibigan ko, sabi ng pamilya ko, stay what you are. Sabi, no? Mga batian stay what you are. I love who you are, no? The way you smile, the way you talk. The Lord doesn't want us to live a life na unproductive. Tama po? Gusto ng Diyos, mayroong bago at mayroong pagbabago. Kasi siya yung Diyos na hindi nagbabago, pero may sorpresa palagi para sa atin. Amen? Ang gusto ng Diyos, meron tayong tinatawag na letter G. Ano po yun? Makasagot. Letter G. Letter G. Sino makakasagot? Sinabi sa'yo, ano? Sige mo. Sa hangin. Sino nakakala? Meron tayong goal. Diba? May goal. Merong G-O-A-L. Meron tayong gustong tahakin. May mission, may vision, may pangitain. Gusto ng Diyos, meron tayong patutunguhan. Di ba po? Hindi lang you live the day or your life day by day na yun at yun na lang. Gusto ng Diyos, mayroong kang level up. May growth na nangyayari sa'yo. Amen? At alam nyo rin po yun sa nakaranas sa kanina yung mga nagtaas, na mahirap mabuhay o ipamuhay ang buhay na walang goal. Tama po? Walang purpose at walang drive. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Yung tatlong bagay na yun. Yung, again, goal, purpose, and drive. Sabihin mo nga, goal, purpose, and drive. So, my question is, what are your goals in life? Meron ba? Meron kayong gustong tahakin, patunguhan, o gusto mo, dito na lang ako, okay, komportable na ako dito, okay na ako. Taas ang kamay na mayroong gustong pangarap. Dapat bilang Kristiyano, tayo yung tinatawag na pangarapista. Mahilig mangarap.
Bakit? Kasi mayaman yung Diyos natin, di ba? Alam niyo po, ang tawag dito? Ang biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa'yo, ngayon man, in the future, o di ko alam kung kailan, ay hindi swak sa budget na meron ka ngayon. Yung future mo, listen to this, yung future na meron ka, yung hinaharap, mga kapatid, na ipagkakaloob sa'yo ng Diyos, hindi siya match sa budget mo ngayon. It exceeds. Amen? Sa madaling salita, yung budget, sino yung may budget ngayon? Taas ang kamay ng walang budget. Ang sabi niya, yung ibibigay niya sa yung future, hindi niya imamatch sa laman ng wallet mo ngayon. Wala siyang pakialam sa laman ng wallet mo. May pakialam siya sa pananampalataya mo. Kahit wala kang pera, kahit wala kang connection, kung gusto ng Diyos at gusto mo, you have faith, pagyayamanin ka niya, pagyayamanin ka niya. Parang walang naniniwalang yayaman siya. Ikaw ba? Naniniwala? Sino ang naniniwalang pagyayamanin siya ng Diyos? Amen. Alam niyo po, huwag kayong maging dogmatic na parang, ang buhay Kristiyano, hindi masayang tunay, mahirap talaga, madaming pinagdadaanan, maraming pagsubok. No. Hindi lang maraming pinagdadaanan, hindi lang maraming pagsubok, marami ding blessings. Amen? Marami ding pagpapala. You have to see this, mga kapatid. Kasi yun yung kinalakhan din natin. Ako po dito sa simbahan, ganun yung na-feel ko noon before Hindi ko kayo sinisisi, hindi ko sinisisi yung mga tumayo noon, but I felt na ang buhay Kristiyano ay napakahirap. Diba? Na parang ang bigat-bigat, na parang, nung naging Kristiyano, pag-usapan din namin kanina isang kapatiran natin, na parang ang bigat-bigat, ang hirap. No? Pero ang sabi ng Diyos, yung yoke at yung burden na na nagkaroon ka, sabi doon, it is easy and light. Sabi doon sa kanyang salita, So my question again, what is your goal? Or what are your goals in life? May goal ka ba? Tanongin mo yung katabi mo, may goal ka ba? This year, ano yung gusto mong maganap? Ano yung achievement na gusto mo? Meron ba? Kung wala, kapatid, tinatabi ka ng Diyos. Sabi ng Diyos, anak, dapat meron. Amen? Hindi pwedeng ngayon, eto ka, next year, same ka pa rin. No. Gusto ng Diyos may level up. Hindi ko alam kung anong aspeto. Hindi lang to tungkol sa pera, mga kapatid na po. It is also about your physical body. Tulad ko, ang goal ko ngayon is talagang maging disiplinado. Which is napakahirap. Kasi ako, yun nga, lumaki din sa, hindi naman naturuan kumbaga ng, alam niyo po yun, yung buhay ng isang family na your parents should parang work, di ba? Work hard. So, yung mga dapat na ginagawa, hindi ko naman sinisisi yun sa parents ko. Pero yun nga, may mga pagkakataon sa buhay ko talaga na hindi kami na i-push talaga na magkaroon ng disiplinadong yung gigising na maaga. Nasanay kami, late magising. Tapos, walang disiplina sa pagkain, sa pag-exercise. So, yun yung aking ngayon, goal this year. So, meron naman, gusto naman nila ayoko na dito sa work na to. Gusto ko another job na kung saan hindi ko lang mabibigyan ng glory ang Lord, kundi talagang nandoon yung heart ko na masaya ako sa ginagawa ko. Diba? Meron naman ang gusto, yung naging, tawag doon? Achievement niya, mas mataas. No? Nakausap ko yung kahapon, sabi niya, kung ano yung na-achieve niya, ito yung kanyang, tawag dito? Honor siya dito. Gusto niya naman, honor naman. Gusto niya mas mataas yung makuha niya for the next. Di ba may kanya-kanya tayong goal? Kanya-kanya tayong gustong tahakin. Hindi lang pang long term. Gusto din natin mga short term. So, pangalawang question ko, pangalawa pa lang to, no? Mag-aalas 11 na, no? Gugutom na ata yung katabi mo. Basahin mo nga. What is your purpose in life? Kung alam mo man, naalala mo pa ba?
Diba? Baka kasi alam mo nalaman mo, pero ngayon, wala na siya sa utak mo. Wala na siya sa pag-iisip mo. Because of being busy sa ibang bagay. Anong purpose mo? Tanungin mo yung katabi mo. What is your purpose, kapatid? Alam ba natin yung purpose natin? We should know our purpose, mga kapatid. Hindi tayo mamamatay lang dito nang hindi natin nagagampanan yung purpose na meron tayo. Amen? Kanina sabi niya, part ng purpose niya is makasama yung parent niya. No? Kasi ibang kapatid niya is ready na sa family. So siya, yung kanyang role is to be with his mom. Kayo, ano yung goal na meron kayo? Anong purpose nyo? Anong purpose nyo in life? Nauna po ba yung pinag-uusapan natin? Hindi ito yung normal na pinag-uusapan natin. Diba lagi na pinag-uusapan ng Diyos ay mabuti. Amen? Ito yung isa sa dapat nagiging normal sa atin. Pinag-uusapan natin last month ay yung mga bagay na normal ay ginagawa ng enemy na hindi normal sa paningin natin. Tama po? At yung mga hindi normal, yun naman yung nagiging normal. So, talking about this, na po mga kapatid, inaalam natin ano ba dapat yung goal at dapat meron talagang goal, ano yung purpose na meron ka, and what drives you to do that. Yung purpose mo, yung goal mo. Ano po? The next question is, mali. Sabay-sabay po natin basahin. What drives you to wake up each day? Yun, sa madaling salita. Para kanino o para saan ka bumabangon? Diba? Sino dito yung gusto pang bumabangon sa araw-araw? Sino dito yung ayaw? Yung ayaw na lang, minsan gusto na balik na lang sa tulog. Sino yung gano'n? Na-experience po. Na-experience. It happens. Sama po. Salamat sa honesty na po. Sa buhay natin, yun yung nangyayari kapag walang nagdadrive sa atin, or wala tayong motivation, walang inspiration, walang nagpupush sa'yo to do the things na dapat mong gawin at gusto mong gawin. Kung bakit wala kang goal, kung bakit hindi mo malakaran yung purpose mo, kasi hindi mo alam ano yung dapat nagdadrive sa'yo everyday. Ano po? At gusto ng Diyos na malaman mo ano yung nagdadrive sa'yo dapat everyday. Do not look for it, ano po, dito sa mundong ito. The things in this world. No, hindi po. Sabihin mo sa katabi mo, mabibigo ka. Ayun. Sabihin mo, mabibigo ka pag sa mundo mo hinanap yung motivation. Diba? There should be a mission and vision. May kilala akong isang tao na meron siyang mga plano, pero hindi ito hindi nag-work well. Hindi naging maayos yung kinalabasan. May nag-utos sa kanya na gawin ng isang bagay, pero hindi siya sumunod. Kilala niyo ba yon? Kilala niyo yun? May nag-utos sa kanya, pero di niya sinunod. Si Self ba yun? Si Self. May pinapagawa si Lord, pero hindi sinusunod. Si Self ba yun? Feeling ko kilala niyo rin siya Sino po yan? Jonah. Si Jonah. Sa Tagalog, si Jonas. Na po? Si Jonah, he had his own idea. Na po? Ang kanyang ginawa ay kabaliktaran sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ang pinauutos sa kanya ng Diyos ay sa mga nakakaalam, para hindi na natin babasahin. Saan siya pinapupunta? Sa Nineveh. Na po? At anong gagawin?
Gusto ng Diyos na mag-preach siya, mag-warning siya sa mga tao sa Nineveh. At anong gagawin? Sabi doon, tumalikod sa mga kasamaang ginagawa. Pero anong ginawa ni Jonah? Sumakay siya sa ibang barko. Sumakay naman siya sa barko. Ibang barko nga lang yung sinakyan niya. No? Patungo sa Tarshish. No po? Kung saan hindi siya gusto ng Diyos na pumunta doon. Ano yung pinagagawa ni Lord sa kanya? Mag-preach. Sabi doon, to repent. Sabi doon, magbago kayo, turn away from your wickedness. Ayun yung gusto ng Diyos na gawin ni Jonah, pero kabaligtaran yung ginawa niya. So my question is, ikaw, ano ang pinagagawa sa'yo ni Lord? And the next question sa bagay na yun, ano yung ginagawa mo ngayon? Does it match? Match ba? Na ito yung pinagagawa ni Lord and then ito yung ginagawa mo. Parehas ba? O parang katulad ni Jonah, na may pinagagawa si Lord sa'yo, pero iba yung ginawa mo. Ang sarap panalangin, amen? Ang sarap lumapit sa Diyos. Sino po nagsasabi ng amen? Ang sarap manalangin. Ang sarap ilapit sa Diyos kasi siya yung magdadala ng kagaanan, siya yung magdadala ng solusyon. But sometimes we pray, pero kapag may answer na, yun na nating tanggapin. Lord, gusto ko gamitin mo ko. Pero pag andyan na, gusto ko na ng Diyos na gamitin. Teka, Lord, parang masasayang yung oras ko dyan. Meron pa akong ibang kailangan gawin. Meron pa akong ibang dapat gawin. Bakit natin pinag-uusapan ito, mga kapatid? Hindi tayo nakarinig ng mensahe last week para lang i-imbak. Tama? Dapat isabuhay natin. Yung sabi dun kasi, there is one body. Amen? So, dapat yung body nagpa-function every part. Amen? Every part of the body of Christ should function na po sa kung ano man o saan ka man naka-assign. O tanungin mo rin yung kabila naman, yung kabilang katabi mo naman, anong parte ka ng katawan ng Panginoon? O yung kabila, tanungin mo naman, nagfa-function ka ba as part of the body of Christ? Saan ka pinapupunta ng Diyos? At nasaan ka ngayon? Does it match? Kailangan i-check natin yun. Kung last week na-correct yung heart natin, na-rebuke, naalis o nahaluka yung mga maling bagay sa puso natin. Dapat may kasunod yun . Meron tayong gagawin after na makorek tayo ng Diyos. Amen? Again, yung pinagagawa sa'yo ng Lord or saan kanya pinapupunta, nagmamatch ba ito sa gusto mong sa ginagawa mo ngayon at saan ka pupunta? Ano po? We have to understand na hindi gusto ng Diyos na komportable ka lang. Kasi minsan yun yung gusto nating piliin yung komportable tayo. Ito yung madali, ito yung kung saan hindi tayo mahirapan, ito na lang. Tama? Pinipili natin yun minsan, di ba? Kung saan tayo komportable. Pero ayaw ng Diyos yung bagay na yun. Bakit? Wala kasing paglago sa comfort zone. Walang paglago. Hindi po ito kulto, mga kapatid, na po. Yung pagpunta nyo po dito, hindi po ito yung mga ritual lang o tradisyon na ginagawa natin that we come every Sunday, attend tayo, tapos next Sunday, ganun ulit. Napansin nyo yun? For the isang buong taon natin,
Nagkaroon tayo ng ganong phase. Nagkaroon tayo ng ganong stages, di ba? Na kung saan, every Sunday, pupunta dito, tapos susunod ulit, ganon ulit. Walang nagbabago, tama? Walang naayos, for almost a year, na po? Kailan lang nagkaroon ng ganito? Tama? Dito lang. Bakit may celebration? Na po? Ang gusto ng Diyos, mayroong maayos na pagbabago sa buhay natin. May bago. Hindi lang dito sa church, mga kapatid. No, may stage. May mga i-design ulit dyan. May maayos ulit dyan. Magkakaroon na ng maraming flowers and everything. Maayos, matatanggal na. May new chairs tayo. May blessing. Dapat hindi natatapos doon. Amen? Kung nag-iisa ka pa lang na Christian sa loob ng bahay niyo. Amen? Dapat may goal ka. Kung wala ka pang circle na kinabebelungan, na kahit hindi Sunday, meron kang malalapitan na kapatiran. Diba? Hindi lang yung tuwing Sunday, diba? Kahit yung biglaan. Lalabas kayo, kakasama. Mamis, diba? Mga kalalakihan, mga kabataan. You have to wake up, mga kapatid. Hindi tayo pwede na mag-next anniversary tayo, second anniversary, tas ganito ulit. Hindi po, ayaw ng Diyos yun. Amen? Hindi naman natin nasam na talagang bumongga yung bilang natin, sumobra dami yung bilang ng tao. Hindi. Yung may nabago sa'yo. Amen? Yung hindi ka na kailangan paringgan sa preaching na magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, yung ganun ba? Yun yung isa sa gusto ng Diyos na pagbabago sa buhay mo. Diba? We have to wake up, mga kapatid. Bangon tayo dun sa komportableng pwesto. Amen? Dito po, mga kapatid, ayusan ang buhay. Na po kahapon, yung last week, dito ako na talagang natusok. Sabi ng Tatay Noel, hindi ko alam paano niya sinabi. Pero ganito yung pagkakaunawa ko. Kung ikaw nakakilala sa Panginoon, you're saying that you're a Christian, pero hindi ka sumusunod sa pinagagawa ng Diyos, ang sabi niya, huwag ka na lang maging Christian. Diba? Last week naalala niyo yun? Doon ako natusok eh. Na kung walang magiging, wala kang itutulong o ambag sa pamilya ng Diyos, huwag ka na lang maging Christian. Ha? Sa madaling salita, nagiging pabigat ka lang. Pero hindi tayo na-encourage ni Pastor Noel na, umalis ka na sa church. Hindi. Ang ini-encourage na tayo, ano ba yung tawag doon? Reverse psychology ba yung tawag doon? Ini-encourage na tayo na kung gusto mo talaga sa Panginoon ka at hindi ka sa kaaway, may gagawin ka. Amen? Yun yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. And sana sa mga naririnig natin, I pray na po, with the help of the Holy Spirit, yung naririnig natin ngayong oras ito, hindi natin to iti-take as bad, as negative. No, pinagalitan na naman ako sa church kanina, ako na naman yung pinaringgan. Hindi po, gusto ng Diyos lang na mas magbago na yung ating pananaw. Na every Sunday, hindi na tayo basta ihehele ng Diyos sa mensahe niya. May pagyakap, pero may pagtuturo, may pagdidisiplina. Amen na po? Ito pong pagpunta nyo rito sa simbahan, sa Church of Hope, being part of this family, hindi lang po para gumaan yung pakiramdam nyo po. Na po, ang gusto ng Diyos, gamitin ka niya para sa kaluwalhatian niya. Tapigin mo yung sarili mo. Sarili mo. Self, gusto kang gamitin ng Diyos. For His kingdom and for His glory. Ano man yung gift mo, saan ka magaling, tumugtog, kumanta, sumayaw, magaling kang makipagkwentuhan, magaling kang magturo, magaling kang bumasa ng tao, diba? O ang tawag dito? Yung mag-interview, yung mga bago, di ba? Kung saan ka magaling, mag-design, gamitin mo for God's glory. Amen?
Kung saan ka na mahusay, mga bagay na kung saan ka mahusay. Na-discover mo man or hindi pa, gusto ng Diyos na gamitin Kanya. Huwag mo pong isipin na pagiging Kristiyano ay hiwalay sa tunay mong buhay. Sino dito estudyante? Taas ang kamay. Okay. Sino dito yung mga nagtatrabaho? Taas ang kamay. Okay. Sino dito yung may mga pamilya na? May pamilya na. Dami yung mga may pamilya na. Ayan. Parent na. Okay. Naman. Sino dito yung anak? Kasama pa nila yung parents nila sa loob ng bahay. O kaya guardian. Ayan. Huwag mong isipin na yung buhay Kristiyano ay hiwalay sa tunay mong buhay. Sa madaling salita, mga kapatid, listen to this. Hindi ka lang estudyante at Kristiyano. Hindi ka estudyante at Kristiyano. Ayos on me, mga kapatid. Ikaw ay Kristiyanong estudyante. Huwag niyo pong paghihiwalayin yun. Kung ikaw ay isang magulang, huwag mong isipin na ikaw ay isang magulang at isang Kristiyano. You are a Christian parent. Naigets po natin. Kung nagtatrabaho, sino po yung mga nagtatrabaho? Huwag mong isipin na ikaw ay nagtatrabaho at isang Kristiyano. Huwag niyong pong paghiwalayin yung bagay na yun. Sa madaling salita, hindi pwede na sa church Christian ka, pero pagdating sa school, estudyante ka na lang. Nagigets po natin. Hindi pwede na businessman or businesswoman ka, na kapag nasa field ka ng business, you are an entrepreneur. Pero pagdating mo sa church, you are a Christian. Pero pagdating sa field naman, business lang, and you're not being a Christian. Nasa labas ng bahay, hindi ka lang kapitbahay, ikaw ay Kristiyanong kapitbahay. Diba? May nakikinig pa po? Nagigets po natin. Ang gusto ng Diyos, ipamuhay mo nang hindi hiwalay sa buhay mo. Nagigets po natin, hindi hiwalay. Kung ikaw ay isang anak, hindi ka lang basta anak, ikaw ay Kristiyanong anak. Amen? Iba yung anak sa Kristiyanong anak. Tama po? Iba din yung Kristiyanak. No? Sana po maunawaan natin na po, sa buhay natin, dapat at palagi na meron ka lang isang identity. Amen? Wala nang pangalawa, wala nang pangatlo. You have just one identity. No po? At yun po, ay ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ano pa man yung role mo, ikaw man ay engineer, ikaw man kung sino ka man, di ba? The best identity that you have and the only one that you should have, your identity na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Huwag po nating paghihiwalayin yun, mga kapatid. No po? Bakit po natin again pinag-uusapan to? One body. Dapat meron din tayong isang goal. Amen? Hindi yung dalawang kamay, iba yung gusto ng isa, iba yung gusto ng isa. Tama? Imagine niyo yung mata, dalawang mata. Yung isa, iba ang gustong tingnan. Yung isa, iba ang gustong tingnan. Does it look normal? Normal. Diba po? Yung isang paa, meron siyang isang gustong puntahan, pero yung isang paa, meron din siyang ibang gustong puntahan. Mag-work po ba ng maayos? Hindi po, tama? So as one body of Christ, sabihin mo nga, part ako ng family of God. At na-assign ako ng Diyos sa Church of Hope. Dito ka na inassign ng Panginoon. Maraming churches, but still we are one body. Amen? Pero di lang bahagi ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Gusto ng Diyos dito sa Church of Hope, may isa tayong goal.
may isa tayong purpose at merong iisang bagay na nagda-drive sa atin to do those goals and to walk our purpose. So po, malapit na po tayong matapos. Gusto ng Diyos na sabihin sa bawat isa na gusto niya na ipamuhay mo yung buhay na gusto niya para sa'yo. Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto niya para sa'yo. And this life, mga kapatid, hindi po ito yung kawawang buhay. Kaya kung ikaw, nasa part ka ng buhay mo na nakakaawa yung sitwasyon mo, aminin natin, may mga sitwasyong mga ganon, tama? At ang mga Kristiyano ay talagang dumadaan sa mga pagsubok. Hindi natin yon nineneglect, no po? Kumbaga, ina-acknowledge din natin ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng problema. At malala talaga ng mga pagsubok. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na yung atake ng enemy talaga is grabe. Pero ang gusto ng Diyos ay ipamuhay mo ang buhay na hindi kawawa. Kaya yung estado mo ngayon, kung nararanasan mo na parang kawawa ka, meron pang mababago. Amen? May gusto pa ang Diyos na mabago sa buhay mo. Until we reach that life na hindi na ikaw yung binibigyan. Diba? Ikaw na yung nagbibigay. Hindi lang po ito tungkol sa pera na po. Hindi lang tungkol sa mga bagay na material. Hindi lang ikaw yung palaging lalapit. I need prayer, I need prayer. Come on, help me. Ikaw na yung tao na lalapit. Magtatanong anong kailangan mo, anong panalangin ang kailangan mo. Amen? Ganun yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ayaw ng Panginoon yung itsurang kawawa. Kasi walang anak ang Diyos na kawawa. Amen? Ang gusto ng Diyos, ipamuhay mo yung buhay na kahit may pinagdadaanan, ikaw ay mukhang mayaman. Taas ang kamay ng gustong mayaman. Hindi lang magmukhang mayaman. At ang kayamanan na dapat meron tayo, hindi lang kayamanan na pang mundo, mga kapatid. Araw-araw, ito na po yung normal sa mundo. Ito na po yung normal. Araw-araw, busy ang tao na magkaroon ng pera. Ha? Nag-aaral ka, bakit? Gusto mo magkatrabaho. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi gusto mong sumahod para may pambayad ng bills, mayroon kang pang araw-araw na supply sa loob ng tahanan. Lahat yung mga necessities andyan, yun yung gusto nating gawin. But this time, mga kapatid, ang gusto ng Diyos na mabago sa isip mo, huwag ka lang maging busy sa papayaman o pagkagusto na magkaroon ng pera o ng kayamanan ng mundong ito. Ang gusto ng Diyos, maging mayaman ka saan? Sa pananampalataya. Maging mayaman ka sa panalangin. Maging mayaman ka sa ngiti. Maging mayaman ka sa joy, sa peace, sa love of the Lord. Iyon yung gusto niya na mayaman ka. Amen? At hindi mo na ako mapapakain ng pagmamahal. Hindi naman ako mapapakain ng I need money. Yes. At hindi natin yan na-neglect. But we should understand na ang babaunin natin pag tayo ay wala na sa mundong to, hindi pera. Tama? It is our relationship with the Lord. At kaya po, yung dapat mong pagyamanin, ang dapat mong isa sa goal, dapat isang goal na meron ka sa life mo ay to really have the intimate relationship with the Lord. Magkaroon ka ng magandang relasyon. Yung close na close kayo ng Lord. Na pagdating mo sa langit, hindi ka mahihiya. Bakit? I-close mo yung mga taong nakakasama mo dun eh. Tama? Pagpunta mo sa langit, hindi ikaw yung, na-OP ako Parang sa church lang, na-OP ako Parang sa church lang, wala akong masyadong, di ba?
Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, we work as a family, as a body of Christ. May pakika sa katabi mo, di ba? Hindi ka lang pumunta dito para, I need to pray kasi meron akong babayaran bukas. I need to go to church kasi meron akong gustong ilapit sa Panginoon. Hindi. Pumunta ka dito kasi gusto mo rin makita yung kapatiran mo. Amen? Ang gusto ng Diyos, yung buhay natin dito sa lupa ay maging daluyan ng pagpapala, ng kagalakan, kapayapaan at pag-ibig. Tapat ng Diyos? Amen po? Say amen kung nag-agree ka na tapat ang Diyos at mabuti ang Diyos. Noon, bukas at magpakailanman, mabuti at tapat ang Panginoon. Pero gusto rin po ng Panginoon na ikaw din at ako ay maging tapat sa Kanya. Pwede po ba yun? Na hindi lang si Lord yung tapat, ikaw din. Pag may pinagagawa siya, may pinuutos siya sa'yo, ano man yan, gawin natin. Being faithful, hindi lang po yan nakatatak sa Diyos. Yan din po ay para sa atin. It is part of the fruit of the Holy Spirit. Being faithful. Tama po? Kasama siya, di ba? Kaya po sa mga nagba-Bible school, taas po ang kamay, nagba-Bible school, taas po, sige po, huwag po kayo mahiya. Kami naman po ang susunod na mag-aaral. Amen? Amen? Hindi po kayo nag-aaral para lang mag-aral at may matutunan. Kayo po ay papalit sa mga dapat namang mag-aral. I have to be honest, mga kapatid, na kami na mga nagtuturo dito, kailangan din mag-aral. Hindi pwedeng turo lang kami ng turo, tapos di kami nag-aaral. At kayo na mga di ko po kayo tinatakot, ha? Hindi ko po kayo tinatakot. The Lord is just preparing you, mga kapatid. Nasusunod, ikaw naman yung nandito. Huwag mo isiping nakakatakot. Wala nang ano. Okay. Sa pong mic. Nasa isang mic. So, ayan. Huwag mo isiping nakakatakot or nakakakaba yung gantong bagay. Di ba? So, ayan. Ito po ay para sa glory ng Lord. Again, kayo po ang kinakausap ko, mga nagba-Bible school. Once na kami naman po ay mag-aaral, please po, huwag kayong aalis na po. Huwag kayong tatakbo sa pinagagawa ng Panginoon. So, kung bakit po ko po ito sinasabi sa inyo na po, at sa mga hindi pa nag-aaral, na po, hindi naman kailangan lahat mag-aral. What I am trying to say, mga kapatid, dapat tayo lahat kumikilos sa ubasan ng Diyos. Amen po. Hindi ko alam kung kailan, pero darating ang time na kayo naman ang magtuturo, kayo naman ang mag-entertain, kayo naman ang tutugtog, kayo naman ang aawit, kayo naman ang pupwesto sa mga bagay kung saan dapat kilusan. No po? Amen. I pray na unawaan po natin yung mga bagay na yun. Siya yung bahala sa future mo. Hawak niya ang kinabukasan mo. Hawak niya ang buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo, self, huwag kang mangamba. Yan. Do not worry. Diba? Ang kailangan mo lang gawin now, mga kapatid, listen to this. Ang kailangan mong gawin ngayon sa buhay mo is to open your heart para sa relationship sa Lord. At kung meron ka ng relationship sa Lord, what you need to do is to level up that relationship. Amen? Kung close ka na sa Lord, i-aim mo na mas maging close ka pa sa Kanya. Basahin po natin to. Sayang wala yung isang mic. Ayan, our goal. Nagana ba yung isang mic? Help niya akong basahin. Ayan, our goal, kung may notebook ka, kung meron kang cellphone, kung saan nagtatype ka, put this not only
sa cellphone mo o kaya sa notebook mo, kundi sa puso mo. Amen? Ilagay niyo po ito. Lagay po natin to. Sabi yan, our goal is to give glory to God. Ano po sabi sa kanyang salita? From Romans chapter 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him all things. Ayan, are all things. To Him be the glory forever. Amen. This verse na po reminds us, mga kapatid, na anuman ang nasa buhay natin, diba? Should give glory. Kasi bakit? Lahat naman yan ang galing sa Kanya. Lahat yan sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya yung glory dapat palaging maibalik sa Panginoon. That is our life. Naghuhugas ka ng pinggan, give glory to God. Huwag mong iiwang masebo pa. Ayan. Mag-toy ka. No? Nagwawalis ka, huwag mong iwanan yung ibang part na madumi pa. Now, sa simple things na that we do every day, mga kapatid, we give glory to God. Hindi para sa yon, is para sa give it to God. Yung papuri, amen? You're doing, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, hindi naman to kita ni boss eh. Okay, hindi. Give glory to God. Whatever you do, mga kapatid. Pangalawa, our purpose. Ang ating purpose is to worship God. Sumamba sa Panginoon. Hindi lang po ito yung samba na pag-awit. No po? This is the things that we do each day. Kung paano ka mamuhay araw-araw, ganun ka po sumamba sa Diyos. Kung paano mo ipinapamuhay yung araw-araw mong buhay, ganun ka po sumamba sa Diyos. Amen? Kung best yung ibinibigay mo each day, best ka rin magsamba sa Panginoon. Sabi sa kanyang salita, coming from Isaiah chapter 43 verse 21, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. Tayo po ay nilikha na po, hindi para makapag-aral, makapagtrabaho, makapagbuo ng sariling pamilya, tapos maghihintay na lang ng oras, tapos wala na. Meron kang purpose, mga kapatid, and that is to worship God. Araw-araw ng buhay mo, to honor and to worship God. Please, sa pagsulat nyo po yan, huwag lang pong maiwan sa notebook or sa cellphone nyo. Read it sa bahay. O kaya kung nasaan ka man. And pray, Lord, ano pong ibig sabihin mo sa bagay na ito? Diba? Okay po ba yun? Sa mga nagsulat, nag-type or nag-memorize ng verses, ipag-pray natin, Lord, ano po yung gusto mong maging response ko po dito sa verse na to. And our drive, of course, it is not your family. Ate Karil, ako, nagtatrabaho ako para sa aking mga anak, para sa aking pamilya, para sa aking kinabukasan, o para sa pag-aaral ng aking pamilya. No po? Makinig po ang bawat isa. Our drive should be ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa kanya sa 1 John chapter 4 verse 19, NIV version, sabi doon, we love because He first loved us. Tayo'y nagmamahal dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Tama? Minahal niya tayong una. Araw-araw ng buhay mo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, you're doing your business, ano pa bang mga ginagawa natin? Naglilinis ka ng bahay, pinagsisilbihan mo yung asawa mo, yung mga anak mo, nagpe-prepare ka and everything. Kung may apo ka, inaasikaso mo sila. You do it out of love, mga kapatid.
Dapat yung drive na meron ka is love. So, tatanungin natin ulit yung question kanina. What drives you to wake up each day? Ano yung nagpapabangon sa'yo sa bawat araw? It is what? Ano daw? Pakilakas? Pag-ibig ng Diyos. Bakit gusto mo pang merong kinabukasan? Bakit mo pa gustong mabuhay the next month? Bakit mo pa gusto ng another year? Another birthday? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung mga simpleng inspiration or motivation coming from our family, loved ones, those are just the minor. Amen? Dapat ang pinaka-drive na meron tayo is the love of God. Amen? Araw-araw ng buhay na meron tayo, pinagkakaloob ng Diyos, dapat ang nasa utak mo, yung pag-ibig ng Diyos. Sa ating po pagtatapos, mani ako pong bawat isa, ayan, listen muna po sa instruction. Mag-form po tayo ng 3 grupo. Wait lang po. At tayo po'y mananalangin. Ano po? Ayan, sige po. Hindi po tayo awit ano. Sama-sama po. 3 grupo po, and we will pray. After niyo po makapag-form na 3 grupo, may ibibigay po ko sa inyong prayer list. So po, this is our response sa narinig natin. Sige po, sama-sama po tayo. Tidya dito. Sige po, ayan. Ayan, 3 grupo po. 3 grupo lang po. Ano po? 2. Sige, okay lang. Sige, sa kabila ka na. Sige. Okay. First group po. 1, 2, 3. Okay? First group will pray for the vacant seats. Na po. Kids, pwede po, quiet muna po tayo. Thank you po. Pag-pray nyo po yung mga bakanteng upuan pa. Na po? Na meron tayong mabitbit na mga bagong kaluluwa na nangangailangan sa Diyos. Pangalawang grupo po, please pray for the members of this family. Na po, mga leaders, mga ginagamit ng Diyos. Tayo po na every Sunday nagkakasama-sama. Sabay-sabay po tayo mananalangin, by the way. Pangatlong grupo po, please pray for the things that we need. Mga kailangan nating gamit, financial, yung paglago sa relationship sa Lord, no? Hindi lang material lang po nilang financial. So, are we ready to pray? Are we ready to pray? About this prayer, hindi lang po prayer lang na po. Talagang gusto natin na makuha yung kasagutan ng Panginoon. We ask the Lord with all our hearts. Lord, we want this goal, we want this purpose, and we want this drive na mag-work sa buhay namin. Sige po, sabay-sabay tayong manalangin. Hallelujah.
Lord, we love you so much. Salamat po sa buhay mo. That we're living this life, oh God, in this church. A beautiful life, oh Lord, comes from you.